Sa wakas, magagandang balita para sa Ukraina. Inaprubahan ng mga embahador ng mga bansa sa European Union noong Miyerkules, Abril 22 ang pautang para sa Ukraina na nakakahalaga ng 70 bilyong euro at ang ika-20 pakete ng mga parusa laban sa Rusya. Nang natanggal si punong ministro Viktor Orban ng Hungary, naging mabilis na parang kidlat ang paggawa ng mahalagang desisyon sa European Union. Bagamat may mga parusa laban sa Rusya, hindi ito nakaligtas sa ilang hindi kanais-nais na detalye. Inanunsyo ngayon na muling ipinagpatuloy ng Ukraine ang paghahatid ng langis ng Rusya sa Druzhba pipeline matapos ito maayos noong nakaraang araw. Kung magiging tapat at cynical, ginawa ng magkabilang panig ang bahagi nila sa kasunduan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pagbubukas ng Druzhba pipeline at kung paano gagana ang 70 bilyong euro na pautang para sa Ukraine. At kung bakit, sa kabila ng propaganda ng Russia, hindi dapat katakutan ang salitang kredito dahil sa totoo lang, hindi babayaran ng Ukraine ang mismong prinsipal ng utang o ang interes ng utang na ito. Ipapaliwanag ko kung bakit ganon dito. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News, ang link ay nasa video description. Kaya ngayon, Abril 22, inaprubahan ng mga embahador ng mga bansa sa European Union ang pautang para sa Ukraine na nagkakahalaga ng 70 bilyong euro at inaprubahan din ang ika-20 pakete ng mga parusa laban sa Russia. Ayon sa kinatawan ng Cyprus, na kasalukuyang namumuno sa Konseho ng European Union, sinimulan na ang formal na nakasulat na proseso. Inaasahan na matatapos ang kaukulang proseso bukas, Abril 23 sa ikalawang kalahati ng araw. Kailangang lagdaan ng mga embahador mula sa lahat ng 27 bansa ng European Union ang dokumento at ibig sabihin nito ay natitira na lamang tapusin ang prosesong burokratiko. Tapos na ang pampolitikang bahagi ng pag-apruba ng utang at masasabi nating pinal na ang desisyon. Ang utang mula sa European Union para sa Kyiv ay hinarang ng gobyerno ni punong ministro Viktor Orban ng Hungary, ang pinakamatinding kalaban ng Ukraine sa European Union. Ngayon, ang pagkatalo ni Vyteushia Orban sa halalan ang nabigay daan sa pag-apruba ng utang na ito na napagkasunduan na ng EU noong Disyembre ng nakaraang taon. Dahil inaasahan na aalisin ng Hungary ang veto dahil natalo si Orban. Sinabi ng mga diplomat na mabilis ang pag-usad ng sitwasyon tungkol sa utang, kasabay ng pagpapaalala na kailangan magmadali ang Ukraine sa pagpapatupad ng mga reforma na kailangan para sa pagbibigay ng pondo. Nakakatawa kasi pagkatapos matalo ni Viktor Orban sa eleksyon, biglang gumalaw na lahat ng dating nakastock na proseso. Nakakatawang si Orban ay nasa kapangyarihan pa rin, paalala lang. At ngayong araw, mismong embahador ng Hungary na tumutol noong panahon ni Orban ang nagdesisyon tungkol sa utang. Ganyan talaga gumagana ang kalakaran. May ilang opisyal sa Hungary na tila hindi pa alam na wala na silang kapangyarihan matapos ang eleksyon. Talunan sila ng todo, ipaliwanag ko. Ganito kasi, nagsimulang punuin ng Ukraine ang oil pipeline na Druzhba. Bukas inaasahan na magpapatuloy na ang supply papuntang Slovakia. Inanunsyo ito ng Slovak na Ministro ng Ekonomiya, Denisa Sakova. Ito ang kanyang pahayag. Ayon sa impormasyon mula sa Ukrintransnafta, ngayong umaga nagsimula ang pantaas ng pressure at pagpuno ng oil pipeline na Druzhba sa panig ng Ukraine mula Belarus. Inaasahang muling magsisimula ang pagbubomba at supply papuntang Slovakia bukas ng umaga, Abril 23. Kinumpirma ng Pangulo ng Ukraine na naibalik na ang Druzhba oil pipeline at handa nang mag-supply muli ng langis sa ilang bansa sa Europa ayon kay Zelensky. Ayon sa kasunduan sa European Union, kinumpuni ng Ukraine ang nasirang bahagi ng Druzhba oil pipeline dahil sa pag-atake ng Russia. Maaring mag-operate ulit ang oil pipeline. Bagamat walang makakapaggarantiya ngayon na hindi maulit ang mga pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng oil pipeline. Tiniyak ng aming mga espesyalista ang mga kailangan para mapagana muli ang pipeline at kagamitan. Iniuugnay din namin dito ang pagbubukas ng European Support Package para sa Ukraine na naaprubahan na ng European Council. Dahil dito, nasabi ko na may ilang opisyal sa Hungary na tila hindi pa nagigising at hindi naunawaan ang nangyari.
Sa ganitong konteksto, ang Hungarian Minister for European Union Affairs na si János Bok na nahalal sa ilalim ni Viktor Orban, hanggang ngayon, tila hindi pa rin niya alam ang nangyari at natapos na ang eleksyon. Ayon sa kanya, nagsimula na ang pagdadala ng langis mula Belarus papuntang Ukraine sa Druzhba pipeline at agad niyang idinagdag na ito ay dahil sa Hungary at personal kay Vityusha Orban dahil ayon sa kanya, ang Hungary ang bumutas sa blockade ng Ukraine. Susunod ay ang CP mula kay Jan Zaboki mismo. Nabutas namin ang oil blockade ng Ukraine. Napatunayan na ang Ukraine ay nag-block ng supply ng langis dahil sa mga kadahilan ng politikal at napatunayan din na naubos ang pera nila bago pa maubos ang langis natin. Nagbunga ng tagumpay ang taktika ng Hungary. Ang pagharang sa credit line ng Ukraine na nagkakahalaga ng 70 bilyong euro ay hindi layunin, kundi paraan para ipaglaban ang ating mga interes na napilitan tayong gawin dahil sa hindi patas na asal ng Ukraine. Alam mo, katawa-tawang tiyo. János Boka. Balik operasyon ang Druzhba Oil Pipeline matapos mawala sa pwesto si Orban. At tinupad ng Europa ang mga pangako nila tungkol sa utang. At wala namang naging ambag dito ang Hungary, lalo na yung sinasabing pagbasag sa blockade ng mga taga-suporta ni Viktor Orban. Hindi, nagkaroon lang ng bagong magiging punong ministro ng Hungary na mas maayos para sa relasyon sa Ukraine. Ayan, kaya naibalik na ulit. At tapos na rin ang eleksyon, yan na siya boka. Wala nang saysay ang pagwawagayway mo ng espada. Ano bang pinapatunayan mo? Anong blockade ang nabasag ninyo? Tapos na, natalo na kayo sa eleksyon. Pero pag-usapan natin mismo ang utang ng Ukraine mula sa European Union na 70 bilyong euro. Mas interesante ito. Marami ang natatakot sa numerong 70 bilyong euro na para bang ang tagal bago ito mabayaran ng Ukraine. Lalo na ang mga Ruso na palaging sinisigaw na ang Ukraine ay nalulubog sa utang. Ang tanong, anong pakialam ng mga Ruso dito? Bakit ba sila may pakialam? Pero tuloy pa rin ang sigaw ng propaganda ng Russia na lulubog sa utang ang Ukraine at henerasyon pa ang magbabayad. Pero alam mo, hindi ganoon basta ang asal ng mga Ruso. May alam silang isang bagay. Ang utang na ito na nakakahalaga ng 70 bilyong euro ay may kakaibang estruktura na malaki ang pagkakaiba sa mga karaniwang pautang. Ayon sa mga desisyon ng European Council at European Commission, ang pangunahing pasaning pinansyal ay babagsak sa mismong European Union, hindi sa budget ng Ukraine. Paano nga ba ito gagana? Ang European Union ay utang ng 70 bilyong euro sa mga internasyonal na pamilihan ng kapital sa ilalim ng garantiya ng sarili nitong budget ng Europa. Hindi magbabayad ng interes ang Ukraine para sa utang na ito. Ang mga gastusin sa pagbabayad ng utang, ibig sabihin ay ang mga interes na yon, na umaabot sa humigit kumulang 3 bilyong euro kada taon, ay sasagutin ng mga bansang kasapi ng European Union maliban sa Hungary, Slovakia, Bulgaria at Czech Republic. Ang lahat ng iba pa ay mag-aambag ng pantay-pantay na bahagi ng pera para sa pagbabayad ng mga interes ng utang na ito. Tungkol naman sa kung kailan kailangang bayaran ng utang, ito rin ay isang kawili-wiling bagay dahil ang utang na ito ay walang takdang petsa ng pagbabayad. Palalawigin ito hanggang sa matupad ang mga kondisyon para mabayaran. At dito na pumapasok ang pinakamahalagang bahagi. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi talaga magbabayad ng kahit anong pera ang Ukraina. Ang pangunahing kondisyon ng pagbabalik. Obligado ang Ukraina na ibalik ang punong halaga ng utang, ibig sabihin itong 70 bilyong euro kung at lamang kung makakatanggap ang Ukraina ng reparasyon mula sa Rusya para sa pinsalang dulot mang digmaan. Dahil dito, kadalasang tawag dito ay utang na nakabatay sa reparasyon dahil ipinapasa lang ang responsibilidad. Nakadepende ang mga obligasyon sa pagbabayad sa magiging reparasyon ng Rusya sa hinaharap. Ibig sabihin, tiwala ang Europa na ang mga barbarong Ruso ang mapipilitang magbayad sa huli. Samantala, ang ika-20 pakete ng parusa laban sa Federasyong Ruso na may paunang pag-apruba ay magpapalakas sa kampanya ng European Union para bawasan ang kita ng Federasyong Ruso lalo na mula sa bentang enerhiya. Inasahan ng European Union na may patupad ang mga parusa bago ang ika-4 na anibersaryo ng malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ngunit hindi ito natuloy dahil kay punong ministro Viktor Orban ng Hungary. Pero hindi ganoon kasimple ang tungkol sa mga parusa.
Ang pangunahing hakbang laban sa shadow fleet ng Russia, ang pagbabawal sa pagbibigay ng serbisyo rito sa Europa ay tila'y pagpapaliban dahil sa tensyonadong sitwasyon sa pandaigdigang merkado ng langis, bunga ng digmaan sa gitnang silangan. Ang punto ay, ang mga Russian tanker ay maaari pa ring mapagsilbihan ng mga Europeo. Dito ako maglalagay ng tuldok, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ang ginagawa nito, maaari kayong magbigay ng donasyon o kaya mag-subscribe bilang sponsor ng channel na ito o mag-donate sa anumang paraan na komportable para sa inyo. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Maraming salamat sa inyong suporta. Mag-subscribe din sa Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Iyon lang para sa ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Mga subtitle.